Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan ngayong Sabado de Gloria. Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abside Ferrer Tabua, Pilad Tapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, ating Protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chika at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman pong ito'y nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay. Kayo po na patuloy po nating nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo ay maaari ho kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Dahil sa ating paggunita at pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa panahon na ito, ay nais nating bigyang daan na isang napakahalagang pagtatalakay dito sa ating programa. Espesyal ito sapagkat maaari ngayon lamang po ninyo mapapakinggan ang ganitong uri ng pagtatalakay. Ito po ay may kinalaman sa trial ni Jesus. At ito po ay isang pag-uusap, diskusyon patungkol sa mga prosesong legal doon po sa na nangyari, pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Kasi naroroon po at ating alam lagi na ang salvation story ay nagsimula noong pagkapanganak ng ating Panginoon. Actually, prophesied pa lang, sinabi pa lang ang plano noong palang fall of man. Prophesied over the years and then over centuries, and then nagkaroon ng kaganapan, pinanganak ang Panginoong Hesus, pero nung magkaroon na siya ng pagkakataon sa kanyang ministeryo, siya naman ay hindi ba nagkaroon ng trial, nahantong nga sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pero ang pinakamaganda sa ating magiging diskusyon, pagkaraan lamang po ng ilang sandali, ay ang legal processes during the Passion of Christ, the trial of Jesus, a legal and spiritual reflection. Kaya, inaanyayahan ho namin kayo na tumutok at mag-aanyayahan pa yung ibang mga kasama upang mapakinggan po ang ating magiging pagtatalakay sa ilang sandali lamang matapos po ang break na to. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon at magbabalik po kaagad ang Tabas ng Batas. Ipinasok ako sa loob ng yungib
na kay lamig. Kung saan luha at dalamhati ang tanging nadinig. Bighati at pagtangis, tila walang katapusan sa kamatayan ni Kristo na aking nasaksihan. Ako ay isang balabal. Ako ang ibinalot sa malamig niyang katawan. Kapirasong tela lamang sa tingin ng karamihan. Ngunit ang dakilang Mesyas, ako ang may tangan. Sa ikatlong araw, aking nasilayan isang nakasisilaw na kaliwanagan. Dating walang buhay, ngayon nakatayo sa aking harapan. Ang tanging bakas, sugat sa kanyang mga palad. Ang itinakda ng kasaysayan, kanyang tinupad. Kristo Jesus, kamatayay nilupig upang ihatid walang hanggang pag-ibig. Bumabalot na tila balabal sa taong nanlalamig. Pag-asa ang hatid sa buong daigdig. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan ngayong Sabado de Gloria. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At nabanggit natin kanina before the break, Attorney, na meron tayong mahalagang pag-uusapan na marahil ngayon lamang nila mapapakinggan at mapapag-isip-isip na meron palang ganitong legal process na pinagdaanan din ang ating Panginoon noong siya ay subjected to trial pero tama nga ba yung naging proseso so magandang pag-usapan nito ngayong Sabado de Gloria. Ganda na ito pag-usapan kasi kadalasan na-highlight lang yung Passion of the Christ tapos napag-uusapan niya yung kanyang 7 last words pero hindi na pag-uusapan ang kanyang ano nga ba yung mga nangyari at meron bang tayong matututunan on the legal aspect at actually it would help us appreciate more na ang ating Panginoong Hesus ang si Lord pala mismo, ang ating Panginoong Hesus ay dumanas mismo ng mga injustices sa batas. Nakaka-relate pala siya, at alam na alam pala niya. So, simulan natin, ang pag-usapan natin ay patungkol sa the legal processes during the Passion of the Christ or the trial of Jesus, a legal and spiritual reflection. Okay? Simulan natin ang Isaiah chapter 53, verse 7 to 10 o 7 to 9 kasi yung Isaiah 53 kailangan natin maintindihan na ito ay naisulat bago pa matagal na panahon bago pa dumating ang Panginoong Hesus pero it already described ang pagdadaanan nung Messiah nung piniri nung Kristo na ipinangako ng Diyos na kung sa papaanong paraan siyang mamamatay at makita natin the prophecy was fulfilled during the time when Christ was suffering on the cross. So ang sabi po dito, Isaiah 53 verse 7 to 9, sabi, He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent. So he opened not his mouth. He was taken from
prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. So, yang pong Isaiah chapter 53 ay makita po natin yung suffering servant na tinatawag na chapter kung saan dinescribe ang magiging kamatayan nung tinatawag na the Messiah, no, yung promised one ho ng Panginoon. So, pero nakita ho nga natin na nangyari ito sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa kanyang passion, ano? So sinabi, by oppression and judgment he was taken away. Kaya very oppressive ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Pag titingnan natin na dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan at ng Ama, at pagsunod sa Ama, dito lamang niya napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. In fact, John chapter 15 verse 3 says, greater love has no one than this, but the man to lay down his life for one's friend. No, dahil sa Yes, at kanyang dakilang tama. pag-ibig. At tama yung nabanggit mo kanina, attorney, no, na bagamat nakafocus talaga tayo doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus dahil yun naman talaga ang isang act na siyang nagbigay daan para tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Pero dito sa ating pag-uusapan, makikita natin kung paano rin yung mga pinagdaanan ng ating Panginoon leading to his, di ba, Death. conviction, Yes, to his death. Kaya yung arrest pa niya. yes. Itong mga bagay na ito kasi po makaka-relate po tayo rito. At the same time, makita natin, ang Panginoong Hesus pala, hindi ba, ay naging biktima din ng injustice, lack of due process, na marami sa atin, sa ating lipunan, marahil ay nararanasan din ang ganitong sitwasyon. Kaya ang purpose talaga natin, una, explore natin yung legal proceedings na pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Tandaan natin, meron dalawang judicial and the prosecutorial processes na pinagdadaanan ng Panginoong Hesus doon sa Jewish law o yung Hebrew law o doon sa Torah, yung kanilang dapat mga proseso ng kanilang paglilitis, at doon sa Roman law, no? At matitingnan natin, makikita natin na sinunod nga ba nila ang paglilitis sa kanya, no? Or hindi ba nila sinunod, at paano ginawa ng Panginoong Hesus, no? Yes. So, makikita natin ang maiko-contrast din natin ito sa ating due process principles ngayon, na kung saan karamihan ng ating proseso nanggaling rin sa Roman processes na syempre na improve at napagbuti na rin ng American processes, na yun ang ating na experience, ano. And also ma-highlight din natin ang sakripisyo ng pag-ibig, sakripisyo at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na dumaan sa injustice, sa kanyang trial at sa kanyang death. At hopefully magdala ho sa atin ito ng encouragement. Ano po? So, simulan natin doon ho sa arrest at Gethsemane. No, alam ho natin ang Panginoong Hesus ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane, kung saan siya po'y nakipagbuno sa Ama at sinasabi niya, if possible that this cup be taken away from me. Itong cup ng paghihirap na ito, dahil alam niya na katakot-takot na pasakit hindi lamang sa katawan pero sa kalooban ang kanyang pagdadaanan. But nonetheless, not my will, but your will be done, ang sabi ng Panginoong Hesus. So, tingnan ho natin, paano ho ba siya inaresto? Malinaw po na siya po ay inaresto ng gabi. He was arrested at night, which is against, laban po ito sa proseso, sa legal custom ng mga Hudyo at legal custom po ng Hebrew, kasi hindi mo dapat inaaresto pala ang isang tao kapag ito ay gabi, because it forms a cloud of suspicion. Also, there was excessive force used by temple guards nang wala namang formal charge. Ayan, very
Familiar yung Mm, pinag-uusapan. mm. Wala daw formal charge. Ibig sabihin, wala namang nagreklamo talaga sa kanya at merong malinaw na ikinaso sa kanya. So he was forced. Okay sana kung merong tinatawag na prior indictment o kaya prior warrant. Ibig sabihin ng indictment dumaan sa pagpoproseso ng pag-aaral kung dapat ba na siya'y arestuhin, Mhm. no? At ito'y mainit na pinag-uusapan kasi nga doon sa mga pangyayari dito sa arrest ng former president, hindi pala bago yung mga ganyang usapan. Ang Panginoong Hesus pala, ito talaga, recorded in history na sinasabi he was forced by the temple guards without formal charges at walang prior indictment, formal indictment sa preliminary investigation na tinatawag at walang prior warrant. So, naiintindihan pala ng Panginoon ang ating nararamdaman dyan. So, ang violation po pala, unang-unang ginawa sa kanya doon, he was arrested without a probable cause at wala ring Mm. formal accusation or reading of charges na ayon sa kanilang proseso. Kaya Ibig sab- mahalaga, attorney, no, na ngayon sa batas natin, hindi ba, nire-require yung preliminary investigation. Yes, Di kaya ba? rini-require pero malalaman natin nung panahon pala na yon, Oo, wala eh palang nandun, nangyari. oo, wala. Tsaka nandoon na rin yung mga legal processes na yan. No, hindi ka Mm-mm. inaaresto ng walang probable cause at walang formal accusations na Yes. i-file against you, no? So yung tinatawag na hindi rin siya binasahan kung ano ba ang kanyang kaso, no? Sinabi nga dito at makikita natin dito na sa kabila ng mga bagay na yan, Jesus willingly submitted and he showed his divine restraint. At dahil Yes. doon, finulfill niya yung sinabi niya sa Isaiah 53 verse Mm-mm. 7. Ang sabi po doon, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Grabe, Yes. no? At Yes. nanahimik siya at hinayaan niya talagang ibinigay niya yung kanyang sarili. Hindi Mhm. lang siya pinilit, pero malaya niyang pinahinayaan despite the injustices na nangyayari sa kanya. Hindi madali ito, Yes. Attorney Kasi Chona. wala naman siyang ginawang Napakahirap. mali. Oo, Yes. walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus, pero hinayaan niya, no, na ito ay mangyari at dahil merong higher purpose eh. Meron siya talagang mission and calling no, to save us. Tama. Kaya nga after nung arrest, ano hong ginawa, no? Pag inaaresto po, dinadala ho dapat ito sa judicial ah, courts. Ang problema nga, malabo, wala nga charges sa kanya na malinaw. So, Mm-mm. noong saan ho siya dinala? Dinala po siya doon sa Sanhedrin. Yung Mm-mm. Sanhedrin, ito po yung mga pinuno, pinagsama ng mga religious at civil leaders po ng mga Hudyo, ng Jewish people. So he was tried before the Sanhedrin. Una po again, yung sa kanyang preliminary hearing, ang humarap po sa kanya ay si Anas, ang isa ho sa mga priest. Pero again, ito po ay hindi isang legal trial. At hindi po nangyaring, hindi ho siya in-interrogate ng isa pong sitting high priest na ayon Mhm. din po sa kanila pong batas. So ibig sabihin, yung judge na nag-hear sa kanya o yung competent legal authority niya ho dito ay hindi po competent enough kasi wala pong legal standing to judge. Wala hong Yes. kapangyarihan at wala hong authority doon sa preliminary hearing. Kasi parang nangyari dito, warrantless arrest ang Oo. ginawa sa Oo. kanya. Oo. So kinakailangan ng parang sort of an inquest proceedings. Problema, ang nangyari ho dito ay hindi rin qualified yung Mm. si Anas. So, ano hong sunod na nangyari dito? Siya po'y idinala na dun sa next level kay Caiaphas at doon po ho sa buong Sanhedrin. Mm-mm. Again, paano ho nangyari ito? Ito po'y nangyari sa gabi. Ano, paggabi po, hindi ho siya maging public ng maayos kasi ito po'y illegal
ayon po sa batas po ng Jewish. Dito po yung mga Jewish law. No? Makikita po natin to sa Mishnah, Sanhedrin, chapter 4, verse 1. Sa kanila pong mga internal na rules. At may mga witnesses na prinisinta na hindi naman makatotohanan at hindi ho mismo na cross-examine. Wala rin pong defense na pinayagan, hindi ho siya pinayagan magpaliwanag at ipaliwanag ang kanyang sarili. At kung siya'y pinagpaliwanag man, nagkaroon ho ng mabilisang verdict. Ano po, mabilisang paghuhusga, Yes. na nang Yes. walang pag-uusap, walang deliberation na nangyari po doon sa Sanhedrin. So ang mga legal violations na naman ito ay ano po? Una, dapat umaga, may araw, may liwanag, ginawa po yung trial. Pangalawa, ang capital cases ay ayon po sa kalang batas ng Jewish law ay kinakailangan at least 2 araw ang paglilitis, no? 2 separate hearing dates na Mhm. tinatawag, na may kailangan may trial muna, 1 araw, at yung following day, after pag-aralan, pakinggan, judgment the following day. Ay dito po, wala pong ganun. Minadali o ni-railroad. At syempre, meron ho dapat karapatan ang isang taong inaakusahan ayon po sa Jewish law na siya po ay may karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili, na hindi rin po Yes. ito nangyari. At makikita natin dito ang ating insight ho dito spiritually ay hindi ho nagsalita ang Panginoong Hesus because He was fulfilling the prophecy in Isaiah 53 verse 7. And also, when the high priest tore his robe, pinunit po niya ang kanyang Mm. damit nung sinabi po na ang Panginoong Hesus mismo ay sinasabi niya na ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa Diyos at sa Ama, ay tinuring ho siya na ah, yung blasphemer. Ano po? Kaya po ay yung pagtutor ng robe ng high priest is again against yung tinatawag po na Levitical law. Ayon po ito sa Leviticus chapter 21 verse 10. Okay. So, Yeah. yan po ang first part ng ano natin. Nung nakita ho natin yung mula sa arrest, doon sa Gethsemane, ang dami pong violation, no? Due process Yes. violations, at doon po sa initial trial sa Sanhedrin kay Anas at kay Caiaphas sa Sanhedrin ay may mga violations po sila dahil gabi ho ginawa ito at hindi po dumaan sa tamang proseso, minadali at sinasabi hindi pinayagan, hinayaan siya na i-defend ang kanyang sarili. Pero may next step dyan. Attorney, alam naman natin na Yes. hindi ang Hudyo, hindi ang Israelites at ang Jews that time ang siyang talagang nagpataw ng kaparusahan sa kanya Tama. dahil inangat siya Yes. sa susunod na level, ang Roman trial. Attorney, ano naman Oo. ang ating matututunan dito? Oo, kasi hindi ba nung mga panahon ito, alalahanin natin, under Roman rule, ano, Yeah. ang mga Jews at ang kanilang bansa, ano, at Mhm. makita natin na bagamat merong nakikitang so-called violation itong mga high priest, ano, Mm. hindi nga sapat, ano, yung kanilang ninanais na mangyari na maging kaparusahan marahil, ano, sa ating Panginoong Hesus, ano, dahil nakikita niya siya as a threat, eh. Hindi Mm-mm. ba dahil nga sa mga katuruan ng ating Panginoon na talagang with authority, hindi ba with power, with signs and wonders, na first time na nakita na merong ganitong Yeah. klase na mangangaral na hindi lamang may kapangyarihan sa pangangaral niya, no? Mm. Nararamdaman at nararanasan nila yung kapangyarihan na marami na tuloy na nagsasabi na baka nga talaga anak ng Diyos Mm. ito. Hindi ba? Mm. Kung kaya't yun ang hihina kasi ang ano eh ang kapangyarihan naman ng mga high priest, ano, ng mga religious leaders ng time na to, kaya
medyo kailangan nilang gumawa ng paraan para maalis sa eksena ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nandito na tayo ngayon, Roman trial na before Pontius Pilate. Dahil si Pontius Pilate naman ang kumakatawan sa Roman Empire dito sa lugar na ito noong mga panahon na yon. So yung first trial niya before Pilate, yung first trial ng ating Panginoong Hesus, Luke 23 verses 1 to 5. So yung mga nagsimula sa blasphemy na religious charges kasi nga ang pag-angkin ng Panginoong Hesus bilang siya ang anak ng Diyos. So ano ibig sabihin noon? Hindi ba Diyos anak siya. ng Diyos, de Diyos siya. At siya ang may karapatang magpatawad, magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo, hindi ba? At talagang bumuhay ng patay. At itong mga kapangyarihan na ito, itong mga miracles na ito ay naipakita ng Panginoon at kaya lamang i-demonstrate at gawin yan ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaya sabi nila, ano ba sa batas natin ang pwedeng natin ikaso rito? So blasphemy. Kasi meron nagkiklaim na siya ay anak ng Diyos pero alam mo, talagang blinded no? Dahil maraming milagro, maraming signs and wonders nga na nakita na nila, nasaksihan nila, pero hindi nila pinaniwalaan. Ngayon, so substituted na ngayon ang isang religious charge to a political charge. So naging sedition na. So naging pag-aaklas na, paglaban na sa Roman Empire, rebellion na halos ito, bagamat sa atin nga sa jurisdiction natin, may distinction ng sedition and rebellion, pero wow, parang blasphemy ngayon, gawin natin political ang charge para talagang death penalty to. Gusto talaga nilang to do away with the Lord Jesus, no? So hinarap kay Pilate kaagad, at pero si Pilate, si Pilato na tinatawag natin, wala naman siyang makitang guilt. Wala siyang makitang kasalanan si Jesus kasi never, walang makikita sa anumang mga ginawa ng Panginoong Jesus o sinabi niya na siya ay actively seeking to overthrow Roman Empire. Wala. Hindi iyon higher ang purpose ng Panginoon, establishing God's kingdom on earth. Hindi to overthrow Roman Empire, hindi ba? Kasi yun ang naging tingin sa kanya. Naku, ito na, rising star to, political figure to. Pero hindi iyon ang kanyang purpose. So ngayon, attorney, kasi doon sa batas ng mga Jews, sabi nga nila, nag-blasphemy siya. Nung itinaas nila yung charge na yun sa Rome, sabi ng Rome, hindi naman sa aming, wala naman kami pakialam, hindi naman yan violation sa amin. Kaya sabi nila, sige, pero dahil nagdi-declare siya na hari namin siya, ginawa nilang politika, kasi Diyos siya doon, hari namin siya, so, kayo ang hari namin di ba? Kayo ang hari namin. So, china-challenge niya yung authority ninyo. Kaya, iniba nila. Isipin mo, iba yung planted, Diba? Binigyan ng ibang pakahulugan, para lamang pumasok doon sa crime of sedition, against the Roman Empire. Kaya bagamat wala pong nakitang guilt, walang makita po na bahid ng kasalanan ang ating si Pilate sa ating Panginoong Hesus, dahil wala nga pong anything na ginawa siya, sinabi na para mag-i-indicate, magpapakita na nais niyang i-overthrow ang Roman Empire. Kasi hindi naman po talaga siya political leader, or basta siya ay centered on the kingdom of God, establishment of God's reign in the hearts of and minds and lives of people. So, in fact, sinabi pa nga niya, di ba, meron pa siyang statement na yung let us give to Caesar what is Caesar's and to God what is God. So, clearly may delineation yung ano ba yung para sa earthly authority and power at ano naman yung para sa Diyos. Kaya, dinala naman rin siya kay Herod Antipas, Luke 23:6 verses 6 to 12, at biglang tinransfer yung jurisdiction, wala na namang jubos. So para bang, hindi pa katulad sa atin, okay, pag ganito ang kaso, dito ka sa Metropolitan or Municipal Trial Court lang. Pag ganito naman, mas mataas na yung amount, o hindi kaya mga kaso na medyo mabigat na, like drugs, etc., murder, regional trial court. So may kanya-kanyang jurisdiction. Pero dito hindi malinaw. Dinala siya ngayon kay Herod Antipas kung saan naman siya ay
hiniya lamang, kinutya, tapos Mm. ibinalik din kay Mm. Pontius Pilate. Wala rin namang verdict Oo, kasi sabi wala walang kaming nakita. jurisdiction, wala rin Oo, namang wala rin naman problema. jurisdiction. Kaya nga, so ngayon, yung second trial, before, talaga pinagpasapasahan ng Panginoon, ano, pabalik-balik, ano. Bumalik Hindi kasi, siya. hindi Oo. mahanapan kasi ng ano eh. Ano ba talaga ang charge? Ano ba ang violation? Mm. So, John 18, verse 28 at chapter 19, verse 16, Pilate finally acknowledges Jesus' innocence, 'di Mm. ba? At maraming beses na ito, nasabi niya, wala talaga akong makitang Kasalanan. pagkakamali, kasalanan na ginawa, paglabag sa batas laban sa aming empire, ano? So ngayon, ang ginawa naman niya, mag-offer na lang kaya tayo prisoner swap. Ito na po yung kay Barabas, no? Merong mob rule kasi ito ang hirap attorney. Pag hindi na Mm. tayo pinangungunahan ng batas, ano, at tayo ay kung ano namin damdamin natin yung 'di ba sabi nga ibugso ng damdamin natin, para nagiging mob rule, parang hindi, guilty na yan, dapat yan Mm. parusahan na kaagad si Jesus, dapat death penalty yan. Wala naman talagang charges, ano, na that Yeah. will qualify for a death penalty, no? Pero sabi, hindi, sige, offer ko sa inyo si Barabas kasi talagang guilty naman tong si Barabas. In fact, nasa prison cell na siya at nagbabayad na siya ng ano, no, ng imprisonment na penalty for the crimes that he has committed. Pero, 'di ba? Anong pinili ng mob rule ng mga taong bayan? Kaya nga, hindi ba, Attorney, meron din nagsasabi na actually yung voice of the people is not necessarily yung voice of God eh. Yeah. Kasi katulad Totoo. nito, mob rule, Mhm. nag-ano lang, bulungan lang, 'di ba, nagpalawak lang o nagpasabi lang ng mga 'di ba, gossips, etc. o ano man ang nais na intensyon na gawin, nag-prevail sila. So ni-release si Barabas, Mm. si Jesus ang nais na i-execute. Mhm. Alam mo, I'm sure at first, gulat na gulat si Pontius Pilate dito. Kasi kaya nga si Mm. Barabbas yung in-offer niya. Clear naman, Yeah. napakalinaw, malinaw pa sa sikat ng araw, isang inosente at Mm. isang talaga namang may kasalanan laban sa Roman Empire. And yet, ang Tsaka pinili ng tao, si Barabbas. Tsaka during tradition kasi nila ng Rome na out of generosity na magpardon ng isang Oo. tao na merong kasalanan. Kaya inilagay si Jesus, isang inosenteng tao, laban doon sa guilty na tao. Sabi, sino yung gusto niyong ipawalang sala? Sabi nila si Barabbas daw. Yung isa nga talaga, siya lang ang nagkasala at yung walang kasalanan, siya talaga. Yeah. Parang ang nangyari nga dito, parang it's a picture nating lahat na kung saan tayo Yes. ang guilty at ang Yes. Panginoong Jesus ang siyang pinili na magparusahan sa kabila ng ating kasalanan. Nagkaroon talaga ng swap. Tayo ang Mhm. dapat na nasa krus, tayo dapat ang ipinako. Dahil tayo naman talaga nagkasala, pero si Jesus ang napako in our behalf. No, Amen. siya ang umako ng lahat ng Hallelujah. kaparusahan ng kasalanan na Praise God. dapat na tayo kasi na tayo ang nagbayad kasi ang dali nating sabihin, di ba? Yan ang may kasalanan. So dapat wala pang trial di ba? Pero dahil sa alam mo na, lalo na sa social media, Mhm. mabilis na mahusgahan na natin ang lahat ng tao, no? Talagang pero wala pang trial 'yon. Pero ganito 'yung nangyari sa Panginoon. And yet, hindi ba, inako niya talaga ang lahat ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Kaya nagsuffer si Jesus talaga both under Jewish and Gentile authority, Mhm. symbolizing yung kanyang pagdadala, no, pag-aako ng kasalanan ng lahat ng tao, ng lahat ng Mhm. humanity. Ngayon, yung paghuhugas ng kamay ni Pilate, syempre, Mhm. hindi sapat yun to justify yung kanyang partisipasyon doon sa paghusga sa ating Panginoong Hesus na inosente. Guilty rin siya, no? Kaya, Mhm. anong significance nito? Hindi po tayo cleanse ng anumang Mhm. bagay, anumang sakripisyo gawin natin, pagkapasakit na gagawin natin para maalis ang ating mga kasalanan. Only by the sacrifice of the Lord and the blood of the Lamb na po Amen. can take away all our sins. At of course, sa crucifixion, dito na tayo, Mhm. attorney, Yan. naparusahan na nga ang ating Ito Panginoon at na. May ngayon verdict nga, na. yes, may Isiserve verdict na niya na. yung sentence. Yes, yes. So ano na ba ang nangyari rito?
ito yung makita natin yung sa execution na mismo, no? So, meron ng desisyon, nagkaroon ng lahat mali mula sa simula pa lang, ang proseso, bagamat siya ay innocent, ito na, yung execution na nung judgment, no? So, yung due process consideration ay ang public execution ay reserved lamang sa mga criminals. Ang Mm. Panginoong Hesus ay hindi kriminal, 'di ba? Yes. So wala ngang napatunayan bakit mo siya hindi lang ikukulong pero papatayin, no? Jesus carried his cross symbolizing ang submission sa faulty at mali-maling judgment ng tao, Yes. 'di ba? Bakit? Because he wanted to fulfill God's plan. Ang hirap niyan. Oo. Kasi marami Y- sa atin. Ako, mahal ko si Lord. Sasabit ako sa Lord, pero hindi sa tao, hindi sa inyo. Di ba? So, ako, love ko si Lord. Magsasabit ako sa Lord. Ay, hindi ako, pero hindi ako magsasubmit sa legal authority, sa judicial authority, o kaya sa government authority kasi tao lang yan, hindi yan si Lord. Hindi, makikita natin ang Panginoong Yesus. Sabi niya, walang mangyayari sa akin kung hindi pahihintulutan ng Oo. aking ama. So, Yes. ang posted charge sa kanya ay nakasulat doon sa kanyang sa may uluhan niya, no? Nung Oo. ipinako, yun ang charge eh. Ang nakalagay doon, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So ito po isang sarcastic, yet Mm-mm. ito po ay isang makatotohanan na Yes. proclamation. Yes. So bagamat ginawa nila yun in jest, but actually, it was actually a picture to the people that the king was dying for the Mm-mm. people. Normally, it's always the people who dies for the king. But Yes, it that's is right. only this time that Mm-mm. Jesus Christ, who is the king, died a criminal's death despite his innocence. At ang cross ang naging ultimate symbol ngayon ng injustice na redeemed by God's divine justice. Mahalaga ho Mm. para sa bawat isa sa atin. Maybe the cross that you are bearing right now, the injustices that we are Mm. experiencing right now can never overpower or overturn the divine justice ng Panginoon. Praise God. Yes, Ang gandang yes. paalala sa atin dyan na ang At yes. ang ating Yeah. legal, ang mga reflections natin dito, tandaan natin ang ilang sa mga lessons na makikita natin na doon sa nangyari sa Panginoong Hesus, yung mga principles ng due process na na-violate at kailangan natin i-uphold ngayon, yung presumption of innocence, yung Mm-hmm. right na malaman yung mga charges against you, the right to a public and fair trial, right to legal representation, at yung impartial judgment na tinatawag. Attorney, ano naman ang mga Oo, legal and spiritual lessons learnings na learnings natin. natin dito? Yes, oo, sa legal, syempre importante ang due process. Alam mo na nakita na rin natin to doon pa lamang sa sa fall of man sa Genesis eh. Mm, mm, Talagang meron munang proseso na kung saan bibigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na 'di ba? Sabihin din yung kanyang panig at mm, ito ay to prevent injustice para patas may yeah. nag-aakusa at yung inaakusahan naman ay makapagpaliwanag rin. Ngayon sa spiritual naman, Christ or the Lord Jesus endured a corrupt system to Wow. redeem the guilty. Imagine na kung tutuusin, parang alam mo, hindi natin talaga ganap na maunawaan yung lalim ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Kasi hinayaan niya yung sarili niya dumaan sa isang sistema na subject himself Mm, into a corrupt system of mm, justice. Hinayaan niya yun para sa isang mas mataas na layunin at yun ang, di ba, i-redeem tayong mga guilty na para to take our place at imbis na tayo nga ang maparusahan, siya na lamang Kaya ito po nagpapakita ng kalwalhatian, ng magnificence, ng mm, greatness ng ating Panginoong Jesus, who is the judge of all, na yeah. He submitted Himself to man's judgment, pero ang purpose niya to offer salvation to us. Kaya siya lang po makakapagbigay talaga ng hustisya sa atin eh. Siya lang po makapagbibigay ng katwiran, at maging ng kabanalan na kinakailangan natin para tayo po ay makaharap sa Ama. Kaya alam mo, ganda-ganda talagang pag-usapan nito. Kulang lang yung panahon natin. But justice and mercy, hindi ba?
Praise grace, God. love, Praise in the God. cross. Kaya po pag nakikita natin ng cross, hindi Amen. na lamang po, alam nyo, ngayon kasi na siya, palamuti. Pero talagang before, sabi nga, you will not carry a symbol of electric chair or, hindi ba, ng kamatayan sa katawan mo. No? But alam po ninyo, pag titingnan natin how much the Lord suffered under a corrupt justice system, kaya nabanggit ni attorney kanina, hindi lang physically dumanas ng hirap ang Panginoon, kundi ando din mentally, emotionally, lahat na. Mental health, nako. Grabe ho ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus at para saan? Para ho sa atin. Kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Praise God. At nakakaiyak talaga ang ginawa ng Yes. Lord at Yes. pati pala yung pinagdadaanan yung sa ating mga kaagapay dyan ng mga kasamahan natin. Tandaan po ninyo that Jesus understands. He went through Yes. all the imperfections of the legal system, Mm. but He revealed to us that no amount of injustices will ever overtake the love of God. And Yes. also, makita natin na hindi naman doon natapos sa injustice, pero may muling pagkabuhay na nangyari. Amen. Di ba po? Amen. So, ang Amen. sinabi We nga, have no, hope. merong buhay na hindi Oo. natatapos sa sistema ng tao, pero ang Lord ang siyang tatapos. He is the final judge of them all. In Yes. Romans chapter 3:25-26, it says, God presented Christ as a sacrifice of atonement, so Mm. as to be just and the one who justifies. At sinabi rin ho sa Micah chapter Amen. 6 verse 8, what does the Lord require of you? Is to act justly and to love mercy. So dalawang bagay para sa mga tao na minsan akala natin tayo ay nasa tama lagi. Hindi porket Mm-mm. nasa tama ka ay wala kang posibilidad na makagawa rin ng mali, no? Kasi Mm. minsan yung mga taong na-oppress, because they want to exact not only revenge but justice for themselves, Mm. they end up creating injustice. Kaya ho Yes. sa atin hong pagnanais na magkaroon ng hustisya sa ating buhay, wag naman ho tayong gumawa ng inhustisya at mali sa iba, kahit sila po'y Tama. nagkasala. Dahil po sa bandang huli, kung kayo naman po ang dumadaan sa inhustisya, tandaan po natin na meron pong justice sa ating Panginoon at hindi ho Amen. niya pababayaan ang sino mang, lalo na ang kanyang mga anak Mm. na mamatay at mawalan po ng silbi ang Mm. kanilang buhay. Because bandang huli, gagamitin po ng Lord ang lahat ng ating pinagdadaanan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya't napakahalaga po na sa panahon na ito, gawin po natin ang mahalagang susuri rin sa ating mga sarili. Ano po, at hayaan natin ang Panginoon kumilos sa ating mga buhay, mangusap po siya sa atin sa panahon na ito at nawa po ay patuloy na isuko natin yung ating buhay sa Panginoon para kanyang pangunahan kasi mas alam po ng Panginoon yung mabuti para sa atin. Ano man ang pinagdadaanan, sabi nga ni attorney, kaya po ng Panginoon solusyonan lahat Praise yan. God. At hindi pa natin masabing hindi naiintindihan ng Panginoon ang ating mga pinagdadaanan kasi naiintindihan po niya, naramdaman po niya, Praise God. naranasan niya. Kaya sa pagkakataon po ito, nawa po ay Hallelujah. maging bukas ang ating mga puso at isip sa Kanya. Tanggapin po natin siya, yung Kanyang sakripisyo na ginawa po sa krus ng Kalbaryo para po sa inyo, para po sa akin, para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat isa. Huwag po nating maliitin itong mga panahon na ito ng paggunita ng kanyang kamatayan kasi kaya po meron tayong ginugunitang ganitong pagkakataon at event kasi po ito ay dahil sa inyo, dahil sa akin, dahil po merong isang napakabuti at mapagmahal na Diyos Ama na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po siyang mamatay para sa atin at pagbayaran ng mga kasalanan na dapat po tayo ang naparusahan at nagbayad ng consequences ng mga ito. Kaya po, we Praise God. pray, Lord, as we sa inyo pong lahat na nakapakinig nito na sa ating pagkasaran ng programang ito at tayo pangunahan sa panalangin ng ating pastor ni Jeremiah, nawa po ay patuloy na bukas ang ating puso sa pagmamahal ng Panginoon sa atin at sa kanyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At nawa po ang Banal na Espiritu Santo ang patuloy
na magpaalala po sa bawat isa ng pag-ibig na ito, ng biyayang ito, at tayo ipatuloy makikipisan sa ating Banal na Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat. Maraming salamat Yes, Lord. na that you allowed yourself na to go through, Yes. Lord, this horrible injustices, Lord, Yes. that you did not open your mouth, that you perfectly submitted yourself like a sheep that is being led to the Yes, slaughter, like a lamb being led to the slaughter, Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat that you did not only endure, but you overcame, Lord. Yes. Lord, salamat na pinakita mo, Panginoon, sa amin na ang tunay na judge, Lord, ang tunay na hukom ay hindi, Panginoon, ang mga tao, hindi, Lord, ang mundo, hindi man sino man, Panginoon. Yes. At ang tunay, Lord, na nagmamayari ng buhay ay hindi po kami, hindi po sila, hindi po, Panginoon, ang mundo, Panginoon, pero ikaw, Panginoon, Yes. you are the owner of our lives, of our hearts, of our destinies, of the systems, Lord. At sa kabila, Lord, ng imperfection, Panginoon, ng human systems, Lord, your sovereignty, Lord, and your power, Lord, overpowers and overtakes all injustices sa buhay namin. Ano man ang pagkukulang ng mundo, Panginoon, ikaw ang siyang nagpupuno. Marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakaririnig, Lord God, ng amin pong broadcast ngayong Sabado de Gloria, Panginoon. Father, we pray that you would reach out sa bawat isa na dumadaan sa anumang mga pagsubok, dumadaan sa anumang injustices, Lord God, at sa aming bayan, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ngayon, Panginoon, dalangin po namin. Lord, mahabag ka po sa amin, Panginoon, and may the justification that comes from Christ, Lord, from Christ alone, be our justification. Amen. Salamat, Panginoon. Palakasin mo ang nanghihina, pagalingin mo ang mayroong karamdaman, O Diyos. And Lord God, may your resurrection power, Lord God, be our resurrection power, Panginoon. From today, even, Lord God, as we are raised also from the dead. We give you all the praises and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, mga kaagapay, sa lahat ho ng tumutok sa atin pong napakaganda at espesyal na programa ngayon pong Holy Week. Tumutok lamang po kayo patuloy sa atin sa lahat po sa ating radio, sa online, via Facebook at YouTube, at syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan ng GCTV. Kami pa rin po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. Ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at patuloy na nagpapaalala that there is hope in Jesus. Amen. Because the Lord has risen. At as we Praise celebrate God. Resurrection Sunday, we pray that it will give us so much hope and inspiration po na harapin ang mga bagay na pinagdadaanan sa buhay kasi po napagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, samahan nyo kaming muling sa susunod na Sabado sa parehong oras at timpilan at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan ngayong Sabado de Gloria.